Itinapon, yinusak, binansagang maruming babae. Habang siya'y nanginginig sa ulan, yakap ang sinapupunang nagdadalang tao. Ang asawang si Luis ay nakikipaghalikan sa isang ambisyosang ahas. Wala akong anak na bastardo, ang malupit niyang hatol. Ngunit hindi alam ng mga traidor, ang luhang ito ang magiging bagyo ng kanilang pagkasira bukas. Walang maiiwang bato sa pagbangon ng isang ina. Paano magsisimula ang kanyang madugong pagbawi sa sarili? Model 10:18 ng umaga, bumukas ang pinto. Unang lumabas si Luis, ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot. Sa likod nito ay nakasunod si Samantha na mabilis na nag-ayos ng kanyang gulugulong buhok at nagpahid ng labi. Ngunit hindi nito maitago ang mapanuyang namnang ngiti sa kanyang mga mata. Tumigil ang tibok ng puso ni Isabel nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Inaasahan niyang makakakita siya ng gulat, takot, o kahit kaunting pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo, isang malamig na puot na tila siya pa ang gumawa ng malaking kasalanan. "How long have you been standing there, Isabel? Are you spying on me now?" Ang boses ni Luis ay tila isang latigo na humagupit sa kanyang pagkatao. Walang bahid ng pagmamahal, walang bakas ng 5 taong pagsasama. Hindi nakapagsalita si Isabel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara. Itinuro niya ang nayuping kahon ng cheesecake sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng hindi makontrol. Ngunit bago pa siya makahuma, isang hakbang ang ginawa ni Luis. Ang makintab na sapatos nito ay direktang tumapak sa ultrasound picture na nasa sahig. Walang pag-aalinlangan nitong niyanig ang manipis na papel. Dinudumihan ang tanging imahe ng kanilang anak na hindi pa man naisisilang ay itinatwa na ng sariling ama. "Luis, ang baby! Buntis ako!" Ang mahinang tinig ni Isabel ay halos isang bulong na lamang, nagmamakaawa sa gitna ng kawalan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luis. Inabot niya ang isang puting sobre mula kay Samantha at marahas itong ibinato sa dibdib ni Isabel. Ang mga kanto ng papel ay tila humiwa sa kanyang balat. "Huwag mo akong gamitan ng drama mo, Isabel. Buntis? Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang pagtataksil mo. Alam ko na kung kaninong binhi iyang dinadala mo. This DNA report proves everything. Hindi ko anak yan." Nanlambot ang mga tuhod ni Isabel. Tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Binasa niya ang mga salita sa papel sa gitna ng panlalabo ng paningin. Fake. Isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa mga mata ni Luis, ang kasinungalingang yon ay naging isang banal na katotohanan dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan para mapalaya ang kanyang sarili mula sa kanilang sumpaan. "Hindi totoo ito, Luis. Alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Niloloko ka lang niya." Hinarap ni Isabel si Samantha, na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Luis na tila isang biktima. "I'm sorry, Isabel," ani Samantha sa isang tinig na puno ng huwad na awa. "Pero hindi mo na maloloko si Luis. Masyado siyang mabuti para sa isang babaeng katulad mo. How could you do this to him? Ang kapal din ng mukha mong pumunta pa rito at magdala ng cake pagkatapos ng lahat ng dumi na ginawa mo. Enough!" Sigaw ni Luis na tila hindi na makayanan ang presensya ni Isabel. Hinawakan niya ang braso ni Isabel ng napakahigpit, sapat para mag-iwan ng lila na pasa sa kanyang maputing balat. Kinaladkad niya ito patungo sa elevator. Binaliwala ang mga luhang umaagos sa pisngi ng kanyang asawa. "Luis, please, makinig ka sa akin. Iingatan ko ang anak natin, pero huwag mo kaming itaboy ng ganito." Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, marahas siyang itinulak ni Luis palabas. Maraming tao ang nakatingin, mga empleyado, mga kliyente, mga taong dati ay yumuyukod sa kanya bilang asawa ng CEO. Ngayon, lahat sila ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at pandidiri.
Mula sa araw na ito, Isabel Santiago, wala ka ng asawa. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta o kung mamamatay ka man sa gutom. Wag na wag mo nang gagamitin ang pangalan ko at wag na wag mo nang ilalapit sa akin ang bastardong yan. Ang huling nakita ni Isabel bago sumara ang pinto ng elevator ay ang mukha ni Luis na tila nandidiri sa kanya at ang mapaglarong kislap sa mga mata ni Samantha. Lumabas si Isabel sa gusali nang walang kahit ano. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumalot sa kanyang katawan, tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napahawak siya sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa bagsik ng mundo. Tumigil siya sa gitna ng bangketa, basang-basa at nanginginig. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang damit. Ngunit wala siyang pakialam. Mas masakit ang dumi na iniwan ni Luis sa kanyang dangal kaysa sa anumang putik sa kalsada. Naitanong niya sa kanyang sarili, sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang ganitong klaseng kawalang katarungan? Kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ang siya ring kukuha ng lahat mula sa iyo, may matitira pa ba para sa bukas? Tumayo si Isabel doon, isang anino ng babaeng puno ng pangarap. Kaninang umaga, ngayon ay isang guho na lamang sa gitna ng unos. Ang tanging init na natitira sa kanya ay ang munting tibok sa kanyang sinapupunan. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang huminga pa ng isa pang beses. Kahit na ang bawat hininga ay tila paglunok ng bubog. Huwag kang bibitaw, anak. Huwag kang susuko dahil ikaw na lang ang mayroon ang batang iyan. Ang tinig na yon ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan, malabo, paos, ngunit puno ng isang init na pilit humahawi sa nagyayelong lamig na bumabalot sa katawan ni Isabel. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay hindi ang marangyang kisame ng kanilang mansyon, kundi ang madilim at maulan na langit ng Maynila. Nararamdaman niya ang magaspang at basang semento sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila maliliit na sampal ng katotohanan. Sa tabi niya, isang matandang babae ang nakaluhod sa putikan. Pilit siyang itinatayo. Si Manang Rosa. Ang tanging tao sa bahay ni Luis na tumingin sa kanya ng may totoong pagmamahal at hindi bilang isang palamuti lamang. Manang, bakit? Ang tanong ni Isabel ay nauwi sa isang mahabang ubo. Lasang bakal ang kanyang bibig, lasa ng dugo at luhang natuyo sa ulan. Huwag ka nang magsalita, Isabel. Tara na, kailangan nating madala ka sa ospital. Hikbi ng matanda habang pilit na pinapayungan ang nanghihinang babae gamit ang isang lumang payong na may mga butas na rin. Isang lumang taxi ang huminto sa kanilang harapan. Ang ingay ng makina nito ay tila isang pagrereklamo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isinakay ni Manang Rosa si Isabel sa loob. Ang amoy ng lumang leather at paninigarilyo sa loob ng sasakyan ay naging masangsang, ngunit para kay Isabel, iyon ang amoy ng kaligtasan. Habang umaandar ang taxi, palayo sa matayog na gusali ni Luis, tiningnan ni Isabel ang kanyang refleksyon sa basang bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na niya kilala. Sa loob ng isang pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga nagmamadaling yapak ay tila walang katapusan, nakahiga si Isabel sa isang matigas na stretcher. Ang puting ilaw sa kisame ay masyadong masakit sa kanyang mga mata. Mrs., makinig ka sa akin ng maigi. Ang boses ng doktor ay seryoso. Walang halong emosyon, ngunit puno ng babala. Masyadong mataas ang iyong stress level. Muntik na kayong makunan. Ang iyong matris ay mahina. At ang anumang susunod na pagkabigla ay maaaring maging mitya ng buhay ng bata. Kailangan mong magpahinga. Kailangan mong kumain. Kung hindi,
Baka hindi na umabot ang batang ito sa susunod na buwan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Napahawak si Isabel sa kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang munting pintig doon. Mahina, pero naroon pa rin. Nilalabanan ang lahat ng sakit. Lalaban kami, Dok. Lalaban po kami. Bulong ni Isabel, higit para sa kanyang sarili kaysa sa doktor. Nang makaalis ang doktor, lumapit si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay na kulubot at may mga marka ng katandaan ay nanginginig habang dinudukot ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ni Isabel. Sa loob nito ay may mga lukot na papel na pera, mga barya at 20 pesos na tila pinag-ipunan ng mahabang panahon. Heto lang ang kaya kong ibigay, anak. Pasensya ka na. Anang matanda. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Ito ang naipon ko mula sa aking sweldo. Itago mo ito. Huwag mong hahayaang malaman ni Luis na tinulungan kita. Alam mong wala akong kapangyarihan sa bahay na yon, pero hindi ko kayang makitang nagdurusa ka. Manang, hindi ko po ito matatanggap. Kailangan niyo rin ito. Tanggi ni Isabel, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sobrang hiya at pasasalamat. Tanggapin mo, para sa apo ko. Giit ni Manang Rosa na tinutukoy ang sanggol sa sinapupunan ni Isabel. Umalis ka na sa lungsod na ito kung kailangan. Magtago ka muna. Ang galit ni Luis ay parang lason na kakalat at uubos sa'yo. Mag-ingat ka, Isabel. Pagkatapos ng gabing iyon, natagpuan ni Isabel ang kanyang sarili sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang gilid ng squatter area. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang bubong na yero ay tumutulo sa tuwing uulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig na tumatama sa isang plastik na timba sa sulok ay tila isang malungkot na orasan na nagbibibilang ng kanyang natitirang oras. Inilatag ni Isabel ang kanyang manipis na banig sa sahig. Ang amoy ng amag at alikabok ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit ito na ang kanyang bagong realidad. Wala na ang malambot na kama. Wala na ang mga mamahaling pabango. Ang tanging meron siya ay ang panyong may lamang pera mula kay Manang Rosa at ang kanyang hindi matatawarang dangal. Umupo siya sa sahig at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na dingding. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na kinalimutan ang mukha ni Luis. Pilit na kinalimutan ang halakhak ni Samantha. Magsisimula tayo, anak, sambit niya sa dilim. Kahit mula sa putik, itatayo kita. Hindi tayo magiging biktima habang buhay. Sa gitna ng katahimikan, isang munting pag-asa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Iniisip niya ang kanyang kakayahan sa pagdidisenyo, ang mga pangarap na itinago niya sa loob ng maraming taon para lamang maging isang mabuting asawa. Kinuha niya ang panyo ni Manang Rosa na nakalagay sa tabi ng kanyang unan upang muling bilangin ang pera at magplano para sa kinabukasan. Ngunit nang buksan niya ang kanyang kamay, ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hangin. Ang panyo ay naroon pa rin, ngunit ang laman nitong pera ay wala na. Napabangon si Isabel, hinalughog ang bawat sulok ng maliit na banig, ang bawat bitak sa sahig, ngunit wala. Ang tanging munting pag-asa na hawak niya ay naglaho na parang bula sa gitna ng kadiliman. Napaupo siya sa gitna ng kwarto, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. Paano siya mabubuhay? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung kahit ang huling tulong na ibinigay sa kanya ay ninakaw pa ng tadhana? Ang tanging naririnig na lang niya sa loob ng kwarto ay ang malalakas na pintig ng sarili niyang puso, na tila sumasabay sa malungkot na ritmo ng patak ng ulan sa labas. Huwag niyo nang itanong kung bakit siya nandito. Kitang-kita naman sa itsura niya, hindi ba? Pinalayas ng mayamang asawa dahil nahuling may ibang lalaki. At tignan niyo, nagdadalang tao pa. Sino kaya ang tunay na ama niyan? Ang boses ni Aling Sora, ang tsismosa ng barangay, ay sapat na lakas
para marinig ng buong kalsada. Habang naglalakad si Isabel patungo sa pampublikong gripo, dala ang isang kalawanging balde, nararamdaman niya ang mga matatalas na tingin na tila tumutusok sa kanyang likuran. Ang bawat bulungan ay tila isang maruming putik na ibinabato sa kanyang malinis na dangal. Noon, ang mga mata ng tao sa paligid niya ay puno ng paghanga. Ngayon, puno na ito ng malisya at panghuhusga. Hindi lumingon si Isabel, pinatigas niya ang kanyang kalooban. Sa bawat hakbang na mabigat dahil sa kanyang dinadalang sanggol, itinanim niya sa kanyang isip na ang mga salitang yon ay hangin lamang. Ang mahalaga ay ang munting pintig sa kanyang sinapupunan na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat chismis ay tila isang lason na dahan-dahang umuubos sa kanyang natitirang pagkatao. Nang maubos ang perang ibinigay ni Manang Rosa dahil sa pagnanakaw, napagtanto ni Isabel na wala siyang ibang malalapitan. Hindi siya maaring bumalik kay Luis. Hindi rin niya maaring ihingi ng tulong ang kanyang mga dating kaibigan na ngayon ay tiyak na kinukutya na siya sa kanilang mga marangyang subdivision. Isang hapon, habang naglalakad sa tabing dagat na malapit sa tambakan ng basura, napansin ni Isabel ang mga kumikinang na bagay sa gitna ng mga basag na bote at plastik. Ang mga ito ay mga itinapong alambre ng tanso at mga puting kabibe na may kakaibang kurbada. Sa gitna ng dumi at baho ng paligid, nakakita si Isabel ng isang pagkakataon. Umupo siya sa isang lumang gulong ng sasakyan at sinimulang pulutin ang mga piraso ng alambre. Ang kanyang mga daliri na dati ay tanging mga mamahaling tela at alahas lamang ang hinahawakan, ay dahan-dahang nasugatan sa talim ng tanso. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang bawat pilipit niya sa alambre, ang bawat pagkabit niya sa isang pirasong kabibe, ay tila isang panalangin. Nakabuo siya ng isang pares ng anting-anting at isang singsing. Hindi ito gawa sa ginto o pilak, ngunit ang disenyo nito ay may kaluluwa. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Luis. Ang mga sugat sa kanyang kamay ay nag-iwan ng maliliit na bakas ng dugo sa mga kabibe, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang kanyang laylayan ng damit. Ito ang kanyang simula. Samantala, sa isang napakagandang restaurant sa Makati, malayo sa putik at amoy ng basura, masayang nagtatawanan sina Luis at Samantha. Ang lamesa nila ay puno ng mga pagkaing ang halaga ay sapat na para pakainin ang buong barangay ni Isabel sa loob ng isang buwan. Luis, tignan mo itong mga bagong drafts ko para sa Lumina Collection. Malambing na sabi ni Samantha habang ipinapakita ang sketchpad na ninakaw niya mula kay Isabel. Inisip ko talaga ang bawat detalye nito para sa'yo. Gusto kong ito ang maging pinakasikat na disenyo ng taon. Hinalikan ni Luis ang kamay ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng bulag na paghanga. Ikaw talaga ang swerte ko, Samantha. Hindi katulad ng dati, na wala nang ginawa kundi ubusin ang pera ko at magtaksil sa akin. Sa wakas, may kasama na akong may totoong talento. Hindi alam ni Luis na ang bawat linyang pinupuri niya ay bunga ng mga puyat at pagmamahal ni Isabel. Ang tagumpay na inaasam nila ay nakatayo sa ibabaw ng isang nakaw na pangarap. Kinabukasan, lumuwas si Isabel patungong Quiapo. Ang amoy ng insenso, ang ingay ng mga sasakyan, at ang siksikan ng mga tao ay tila isang malaking alon na gustong lumamon sa kanya. Inilatag niya ang isang maliit na sako sa tabi ng kalsada at maingat na inayos ang kanyang mga gawa. Bili na po kayo. Mga alahas na gawa sa kabibe, mura lang po. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na nilunok niya ang kanyang pride sa harap ng maraming tao. Ang bawat taong dumadaan na hindi man lang tumitingin sa kanya ay tila isang panibagong dagok sa kanyang dibdib. Ngunit habang nakatingala siya sa langit, nararamdaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Kahit sa gitna ng siksikan at gulo, alam ni Isabel na ang bawat sentimong kikitain niya
ay magiging pundasyon ng kalayaan ng kanyang anak. Hindi na siya ang asawa ng isang CEO. Siya na ngayon ay isang ina na handang makipaglaban sa tadhana. Ang mga tao ay patuloy sa paglalakad. Ang ingay ng paligid ay tila isang walang katapusang awit ng kahirapan. Ngunit sa maliit na pwesto ni Isabel, may isang ningning na nagsisimulang mabuo. Isang ningning na hindi kayang itago ng anumang dumi ng Quiapo. Ang init ng semento sa Quiapo ay tila nanunuot sa manipis na tsinelas ni Isabel, ngunit mas masakit ang bigat ng mga tingin ng mga taong dumadaan. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tindero, nanatiling nakayuko si Isabel, maingat na inaayos ang kanyang mga gawa sa ibabaw ng isang lumang sako. Ang bawat piraso ng alambre na kanyang hinulma ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit niyang binubuo muli. Hoy babae, bago ka rito ah. Alam mo ba ang batas sa lugar na ito? Isang magaspang na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. 3 lalaki na may mga tattoo sa braso at amoy ng alak kahit tanghaling tapat ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang isa sa kanila ay sadyang tinapakan ng gilid ng kanyang sako, dahilan para tumalsik ang ilang pirasong anting-anting sa maruming kalsada. Pasensya na po, nagtitinda lang po ako para sa pangkain. Mahinang sagot ni Isabel, habang mabilis na pinupulot ang kanyang mga paninda. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib, hindi para sa sarili, kundi para sa buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Walang libreng pwesto rito, ibigay mo ang kalahati ng benta mo o kaming magliligpit nito para sa'yo. Ani ng lalaking tila leader nila, sabay hablot sa lalagyan ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Ang pagkislap ng salamin nito ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng dumi ng Quiapo. Bumukas ang pinto sa likuran at isang pares ng mamahaling sapatos ang tumapak sa semento. Bitawan mo ang mga gamit niya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Si Renzo Herrera ay lumabas mula sa sasakyan. Ang kanyang madilim na suit ay tila isang anino ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig at walang pakialam, ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Isabel na nakayakap sa kanyang mga paninda. Ang mga siga na tila natakot sa aura ng lalaking nasa harap nila ay dahan-dahang umatras. Ang presensya ni Renzo ay hindi kailangan ng dahas. Ang sapat na distansya at ang kanyang matikas na tindig ay sapat na para malaman nilang hindi ito isang ordinaryong tao. Nang makaalis ang mga lalaki, humarap si Renzo kay Isabel. "Ayos ka lang ba, Mrs.?" tanong ni Renzo. Kumuha siya ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Isabel. "Heto, pambili ng mga nasira mong gamit." Tumingala si Isabel. Sa kabila ng pagod at dumi sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang kakaibang uri ng dignidad. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Renzo. "Salamat po, pero hindi po ako namamalimos," seryosong sabi ni Isabel. Kinuha niya ang isang singsing na gawa sa tanso at kabibe mula sa kanyang sako at iniabot ito sa lalaki. "Kung gusto niyo po akong tulungan, bilhin niyo po ito. 50 piso lang po." Natigilan si Renzo. Sa buong buhay niya, ang mga tao ay laging tumatanggap ng anumang ibigay niya, lalo na kung ito ay pera. Ngunit ang babaeng ito, na halatang hirap sa buhay at nagdadalang tao, ay mas piniling panindigan ang kanyang dangal. Kinuha ni Renzo ang maliit na singsing. Habang hinahawakan niya ito, napansin niya ang napakadetalyadong pagkakahulma ng alambre, isang teknik na tanging ang mga bihasang platero lamang ang nakakagawa. "Salamat," tipid na sagot ni Renzo. Binayaran niya ang singsing ng eksaktong halaga ayon sa gusto ni Isabel. Bago siya bumalik sa sasakyan, muli niyang tiningnan ang babae. May kung anong kurot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Umuwi si Isabel
Nang hapong iyon, na may kaunting kita, sapat para sa gatas at isang disenteng hapunan. Habang naglalakad siya papasok sa kanilang eskinita, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa lupa. Ang tunog ng malalakas na makina ay tila dumadagundong mula sa malayo. Nang makarating siya sa kanyang barong-barong, nanlumo si Isabel. Isang malaking bulldozer ang nakatayo sa harap ng kanilang hilera ng mga bahay. Ang mga kapitbahay niya ay nagtatakbuhan, bitbit ang kanilang mga natitirang kagamitan habang sumisigaw sa takot. Isabel! Takbo na! Gigibain na ang lahat! Sigaw ng isang kapitbahay. Ang tanging tirahan na nagbibigay sa kanya ng silong, ang tanging lugar kung saan niya pinoprotektahan ang kanyang anak, ay malapit ng maging abo at alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, napahawak si Isabel sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, sumasabay sa tunog ng naglalakihang bakal na handa ng gumuho. Ang bawat pagbagsak ng kahoy at yero sa paligid ay tila isang dagok sa dibdib ni Isabel. Ang hangin ay naging makapal dahil sa alikabok ng mga gumuhong pangarap. Sa gitna ng sigawan at takbuhan ng mga tao, nanatiling nakatayo si Isabel sa harap ng kanyang maliit na barong-barong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga sketchpad at ang kwintas ng kanyang ina. Hindi niya inalintana ang panganib ng mga bumabagsak na debris. Para sa kanya, ang bawat piraso ng plywood na winawasak ng malaking bakal na braso ng bulldozer ay tila piraso ng kanyang sariling laman na tinatapyas. Ito na ang huling silong na meron siya. At ngayon, kahit ang putik na kinatatayuan niya ay pilit na kinukuha ng mundong tila walang balak na patigilin ang kanyang pagdurusa. Mrs., umalis na kayo dyan! Delikado! Sigaw ng isang trabahador, ngunit tila bingi si Isabel. Nakatingin lamang siya sa kanyang dating tahanan na ngayon ay isang bunto na lamang ng basura. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang malamig at marangyang boardroom, ibang klaseng tunog ang namamayani. Ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga mamahaling fountain pen sa ibabaw ng papel ang tanging maririnig. Nakatayo si Samantha sa harap ng malaking screen, ang kanyang labi ay may suot na mapanlinlang na pula habang ipinapakita ang kanyang pinakabagong obra. I call this the Lumina Collection. Masayang pahayag ni Samantha habang itinuturo ang mga disenyo na eksaktong kopya ng mga guhit sa ninakaw niyang sketchpad ni Isabel. Ang bawat kurba ng alahas na ito ay hango sa liwanag ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na nagligtas sa akin at nagbigay ng inspirasyon para sa kumpanyang ito. Napuno ng palakpakan ng silid. Si Luis, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay tumayo at lumapit kay Samantha. Hinawakan niya ang balikat ng babae. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. This is a masterpiece, Samantha. You have proven yourself worthy of being the new creative director of this corporation, ani Luis. Simula ngayon, ang pangalan mo ang magiging mukha ng ating pandaigdigang kampanya. Sa wakas, may kasama na akong may sapat na galing para dalhin ang kumpanyang ito sa tuktok. Samantala, nakahanap ng pansamantalang silong si Isabel sa ilalim ng isang waiting shed. Basang-basa siya ng pawis at ulan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pagod. Sa isang maliit na tindahan sa tabi ng shed, nakabukas ang isang telebisyon. Napalingon si Isabel nang marinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Breaking news! Ang Santiago Jewelry Corporation ay naglabas ng kanilang pinaka-inaabangang koleksyon, ang Lumina. Ang nasabing disenyo ay gawa ng bagong creative director na si Samantha Valdez. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang mga larawan sa screen. Ang bawat linyang binuo niya sa gitna ng kanyang mga puyat, ang bawat kurbadang hango sa kanyang mga panaginip, ay ipinapakita ngayon bilang gawa ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi lang ang kanyang asawa ang kinuha ni Samantha. Hindi lang ang kanyang dangal ang tinapaktapakan ni Luis.
Ngayon, pati ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sining, ay ninakaw at ipinangangalandakan sa buong mundo bilang isang huwad na tagumpay. Ang pagkabigla ay nauwi sa isang matinding kirot. Napahawak si Isabel sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang sakit ay tila isang malakas na paghilab, isang babala na ang kanyang katawan ay hindi na kayang dalhin ang bigat ng lahat ng kawalang katarungang ito. "Huwag ngayon, anak. Huwag muna," bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit ang sakit ay muling humugot. Mas matindi, mas malalim. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang ang ingay ng lungsod ay dahan-dahang naglalaho. Isang malaking anino ang biglang humarang sa kanyang harapan. Isang itim na payong ang tumabon sa liwanag ng mga sasakyan at isang pamilyar at malamig na boses ang tumawag sa kanyang pangalan bago siya tuluyang mawalan ng malay. "Isabel!" Ang huling naramdaman ni Isabel ay ang init ng isang malapad na kamay na sumalo sa kanyang bumabagsak na katawan bago ang lahat ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang bawat patak ng swero na dahan-dahang bumabagsak sa loob ng maliit na tubong plastik ay tila isang mahinang ritmo ng muling pagkabuhay. Sa loob ng puti at napakatahimik na kwarto ng ospital, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng aircon at ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Isabel. Wala na ang baho ng basura, wala na ang ingay ng bulldozer, at wala na ang hagupit ng ulan. Nang dahan-dahang imulat ni Isabel ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang puting kisame na tila malayo sa realidad na huli niyang natatandaan. Agad niyang kinapa ang kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang malakas na tambol na tumitigil lamang nang maramdaman niya ang marahang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Ligtas sila. Ligtas ang kanyang anak. "Huwag kang malikot," sabi ng doktor, "kailangan mo ng ganap na pahinga." Ang boses ay malamig, baritono, at nagmumula sa madilim na sulok ng kwarto. Napalingon si Isabel at nakita si Renzo Herrera na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mamahaling suit ay may mga bahid pa rin ng tuyong putik sa balikat. Doon lamang napagtanto ni Isabel na ang lalaking ito ang sumalo sa kanya nang gumuho ang kanyang mundo sa ilalim ng waiting shed. "Bakit? Bakit niyo po ako tinutulungan?" Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas. "Sino po ba kayo?" Tumayo si Renzo at lumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa buong kwarto. Isang uri ng kapangyarihan na hindi nakabatay sa yabang kundi sa katotohanang kaya niyang baguhin ang tadhana ng isang tao sa isang kompas lamang. "Ako si Renzo Herrera at tinutulungan kita dahil ayaw kong masayang ang talentong nakita ko sa Quiapo." Seryosong sagot ng lalaki. Inilapag niya ang isang baso ng tubig sa lamesa sa tabi ni Isabel. "Nakita ko ang balita. Ang Lumina Collection ng Santiago Jewelry. Iyon ang mga disenyo mo, hindi ba?" Napatitig si Isabel sa baso. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ng luha sa galit at sakit. "Ninakaw nila ang lahat, Mr. Herrera. Ang asawa ko, ang bahay ko, at pati ang huling pangarap na meron ako. Kung gayon, bawiin natin," ani Renzo. Ang kanyang mga mata ay tumalas. Tila may isang plano nang nabubuo sa kanyang isipan. "Hindi kita tinutulungan dahil sa awa. Isa akong negosyante, Isabel, at nakikita ko ang halaga ng sining mo. Gusto kitang kuning junior designer para sa Herrera Group. Bibigyan kita ng sahod, ng matitirhan, at ng pagkakataong makuha muli ang pangalang nararapat sa'yo. Pero sa isang kondisyon." "Ano po iyon?" "Gagawa ka ng disenyong papatay sa Lumina. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kaya mong gawin kapag ang pag-ibig ay napalitan ng determinasyon." Natigilan si Isabel. Ang alok na ito
ay tila isang tulay sa gitna ng bangin. Alam niyang sa sandaling tumawid siya, wala na siyang babalikan. Ngunit nang maisip niya ang kanyang anak at ang mukha ni Luis na tila nandidiri sa kanya, ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig na apoy. Tinatanggap ko po, matapang na sagot ni Isabel. Makalipas ang ilang araw, handa na si Isabel na lumabas ng ospital. Binigyan siya ni Renzo ng mga bagong damit, isang simpleng asul na dress na tila yumayakap sa kanyang pagkatao ng may dignidad. Habang naglalakad sila palabas ng labi, inalalaya ni Renzo si Isabel sa siko. Isang maliit na kilos na nagparamdam kay Isabel na hindi na siya mag-isa. Ngunit sa pintuan ng ospital, ang tadhana ay muling naglaro. Isang marangyang sasakyan ang huminto at lumabas doon si Luis Santiago. May dalang isang malaking buke ng mamahaling bulaklak. Balak sana niyang bisitahin ang isang mahalagang kliyente, ngunit nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang kanyang dating asawa. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Nakita niya si Isabel na hindi na mukhang basang sisiw, kundi isang babaeng protektado ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Ang selos at gulat sa kanyang muka ay tila isang laso na naagad na kumalat. Isabel? Ang boses ni Luis ay puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na galit. Anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo si Mr. Herrera? Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, masinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Renzo. Tumingin siya kay Luis ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong takot, kundi puno ng isang katotohanang sisira. Sa gabi ng lalaking nagtaksil sa kanya, nanatiling nakatayo si Luis sa gitna ng semento. Ang buke ng mga bulaklak sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat at walang kwentang bagay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga daliri ni Renzo Herrera na protektadong nakahawak sa siko ni Isabel. Sa loob ng 5 taon, si Isabel ay tila isang anino lamang sa kanyang likuran. Isang babaeng laging naghihintay, laging sumusunod, at laging nandyan kahit kailan niya gustong saktan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero. Isabel, tatanungin kita ulit. Anong ginagawa mo kasama ang lalaking ito? Ang boses ni Luis ay muling naging mapangapi, ang ugali ng isang asawang sanay na laging siya ang nasusunod. Ang bilis mo naman palang makahanap ng bagong malilipatan. Wala pang 1 buwan. Mula nang palayasin kita, may bago ka na agad na biktima. Ang mga salitang iyon ay tila lason na ibinuga sa harap ng maraming tao. Inasahan ni Luis na yuyuko si Isabel, na iiyak ito at magmamakaawa na huwag siyang hiyain. Ngunit nagkamali siya. Nanatiling matatag ang tindig ni Isabel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila 2 lawan ng yelo na walang anumang emosyon para sa lalaking nasa harap niya. Ang aking buhay, Luis, ay wala na sa ilalim ng iyong kontrol. Malamig na sagot ni Isabel. Ang bawat salita niya ay tila isang maingat na kumpas ng sining, malinaw at may paninindigan. Kung sino ang kasama ko at kung saan ako pupunta, ay hindi mo na kailangang pakialaman. Tapos na tayo. Isang hakbang ang ginawa ni Luis. Balak sana niyang hawakan ang braso ni Isabel, ngunit mabilis na humarang ang matikas na katawan ni Renzo. Ang bilyonaryo ay hindi kumilos ng marahas, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na para mapahinto si Luis sa kanyang kinatatayuan. Mr. Santiago, mukhang hindi mo alam ang salitang distansya. Ani Renzo, sa isang tinig na kasing lamig ng bakal. Si Miss Santiago ay nasa ilalim ng aking proteksyon at empleyado ng Herrera Group. Ang anumang pambabastos mo sa kanya ay ituturing kong pambabastos sa akin. At alam nating dalawa na hindi mo gustong mangyari iyon. Napahiya si Luis. Ang kanyang mukha ay naging pula sa tindi ng selos at galit, ngunit wala siyang magawa. Ang kapangyarihan ni Renzo Herrera ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang dalawa
habang papasok sa itim na sasakyan ni Renzo. Ang pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na hatol sa kanyang pagkatalo sa gabing iyon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot kay Isabel. Doon lamang siya dahan-dahang huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nakakuyom ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong pilit niyang pinigilan sa harap ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Inabutan siya ni Renzo ng isang baso ng maligamgam na tubig mula sa maliit na bar sa loob ng sasakyan. Walang sinabi ang lalaki, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin ay sapat na para malaman ni Isabel na ligtas siya. Ang tahimik na suportang yon ay mas malakas pa sa anumang salita ng pangako. Samantala, umuwi si Luis sa kanyang mansyon na tila isang bagyong handang sumabog. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang pagrereklamo ng kanyang nasaktang ego. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang sinalubong ni Samantha na suot ang isang mamahaling pantulog na gawa sa seda. "Luis, mahal, bakit ngayon ka lang? At bakit ganyan ang itsura mo?" Malambing na tanong ni Samantha habang sinusubukang yakapin si Luis. Ngunit marahas siyang itulak ni Luis palayo. "Huwag ngayon, Samantha. Nakita ko si Isabel, kasama niya si Renzo Herrera. Paano nangyaring ang babaeng tinapon ko sa kalsada ay kasama na ngayon ng pinakamayamang lalaki sa bansa?" Natigilan si Samantha. Ang takot ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng inis. Baka naman ginagamit lang niya ang katawan niya, Luis. Alam mo naman ang mga desperadang babae, gagawin ang lahat para lang makabalik sa itaas. "Hindi iyon ang nakita ko, Samantha," sigaw ni Luis. Sabay turo sa mga sketch na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Ang mga disenyo ni Isabel na kinopya ni Samantha. Nakita ko ang mga mata niya. Hindi siya mukhang desperada. Mukha siyang malaya. At kung malalaman ni Herrera na ang mga disenyong ito ay hindi sayo, tapos na tayong dalawa. Naiwan si Samantha na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang laso ng selos na nararamdaman ni Luis ay nagsimulang lumipat sa kanya, ngunit ito ay hinaluan ng matinding pangamba. Alam niyang nagsisimula na ang mga bitak sa kanilang relasyon at ang anino ni Isabel ay nagsisimula ng maging isang malaking bagyo na nagbabantang anurin ang lahat ng kanyang ninakaw. Ang amoy ng mamahaling kape at ang tunog ng mga makinang nagpiprint sa loob ng Herrera Group ay tila isang kakaibang musika sa pandinig ni Isabel. Sa bawat paglakad niya sa malawak at makintab na pasilyo, nararamdaman niya ang mga matatalas na tingin ng kanyang mga bagong kasamahan sa trabaho. Ang kanyang simpleng suot at ang kitang-kitang umbok ng kanyang tiyan ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng mga taong nakasuot ng mga designer brand. Siya ba yung bagong kinuha ni Mr. Herrera? Mukhang galing sa kung saang eskinita. Bulong ng isang babaeng may makapal na makeup habang nakatingin sa tsinelas na suot ni Isabel. "I heard she's pregnant at pinalayas ng asawa. Why would Sir Renzo hire someone like her?" Narinig iyon ni Isabel, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bagong folder. Ang bawat pangungutya sa kanya ay tila nagiging panggatong sa apoy na dahan-dahang nagliliyab sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang maliit na workstation at doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nakita niya ang isang brochure ng Santiago Jewelry, ang Lumina Collection. Tinitigan ni Isabel ang larawan ng isang kwintas na gawa sa diamante. Ang bawat kurba, ang bawat disenyo ng mga dahon na nakapalibot sa bato, iyon ay sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi nang napakahigpit hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat alaala ng pagbuo niya sa disenyong yon ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ninakaw ito ni Samantha sa gitna ng kanyang pagdurusa. At ngayon, ang buong mundo ay pumapalakpak sa isang magnanakaw.
Don't let them win by just looking at it. Nagulat si Isabel nang marinig ang boses ni Renzo sa kanyang likuran. Nakatayo ang bilyonaryo. Ang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang mga mata ay nakatitig din sa brochure. Isabel, may hamon ako sa'yo. Seryosong sabi ni Renzo habang pinapapasok siya sa kanyang opisina. Sa susunod na buwan ay ang Global Jewelry Gala. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga platero at kolektor sa buong mundo. Doon ilalabas ng Santiago Jewelry ang kabuuan ng Lumina Line. Gusto kong gumawa ka ng isang piraso, isang obra maestra na tatalo sa lahat ng disenyo nila. Isang bagay na hindi nila kayang kopyahin dahil nanggagaling ito sa kaluluwa mo. Tatalunin natin sila, Mr. Herrera? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Hihigitan natin sila, sagot ni Renzo. Gusto kong ipakita mo sa kanila na ang talentong ninakaw nila ay anino lamang ng tunay na liwanag na nasa sayo. Mula ng araw na yon, tila nawala ang pagod ni Isabel. Ang kanyang lapis ay naging kaalyado niya sa bawat gabi. Sa ilalim ng madilim na silid, ang tanging tanglaw niya ay ang lampara at ang kanyang mga alaala. Sinimulan niyang iguhit ang isang bagong disenyo, isang kwintas na hango sa anyo ng isang sumisibol na bulaklak mula sa gitna ng mga tinik. Mas detalyado ito, mas komplikado, at mas puno ng emosyon. Ito ang disenyong hindi natapos ni Samantha dahil wala sa kanya ang huling pahina ng sketchpad. Sa kabilang dako, sa opisina ng Santiago Jewelry, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Padabog na itinapon ni Samantha ang kanyang lapis. Ang mga puting papel sa kanyang paligid ay puro bura at punit. Bakit hindi ko makuha ang tamang sukat? Sigaw ni Samantha sa gitna ng kanyang frustration. Luis, kailangan ko ng tulong. Ang mga susunod na drafts para sa Lumina. Tila hindi nagtutugma ang mga disenyo. Ang hirap dugtungan. Nakatayo si Luis sa tabi ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga investors ay nagtatanong na kung kailan matatapos ang serye. Ngunit hindi alam ni Luis na ang babaeng katabi niya ay wala talagang kakayahang tapusin ang sinimulan ni Isabel. Ang pagnanakaw ay madali, ngunit ang paglikha ay isang bagay na hindi kailanman makukuha ni Samantha. Gawin mo ang lahat, Samantha. Nakasalalay dito ang reputasyon ng kumpanya. Malamig na sabi ni Luis bago lumabas ng silid. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagdududa. At ang pagdududa na yon ay tila isang lamat na unti-unting lumalaki. Hating gabi na nang mapansin ni Renzo na bukas pa rin ang ilaw sa workstation ni Isabel. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita ang babaeng nakasandal sa upuan. Mahimbing na natutulog habang ang kanyang kamay ay nakapatong pa rin sa natapos na sketch. Nakita ni Renzo ang disenyo, isang sining na tila humihinga sa ganda. Ngunit mas napukaw ang atensyon ni Renzo sa mukha ni Isabel. Kahit sa pagtulog, may bakas pa rin ng lungkot sa mga mata nito, ngunit may kasama na itong kapayapaan. Dahan-dahang kinuha ni Renzo ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Isabel upang protektahan siya sa lamig ng aircon. Sa sandaling iyon, ang malamig na puso ni Renzo ay tila nakaramdam ng isang kakaibang init. Hindi na ito tungkol sa negosyo, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. May isang bahagi sa kanya na gustong siguraduhin na ang babaeng ito ay hindi na muling luluha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng buhok ni Isabel, isang kilos na puno ng paggalang at namumuong pagmamahal. Habang ang bawat segundo sa lumang orasan ay tumitibok, isang panataang nabuo sa isipan ng bilyonaryo. Poprotektahan niya ang sining na ito at ang pusong nagmamay-ari nito. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng dahan-dahang haplusin ni Isabel ang kanyang malaki ng tiyan sa gitna ng kanyang pagtulog at isang mahinang daing ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng tahimik na opisina ay biglang napalitan ng isang matinding tensyon. Ang mapayapang pagtulog ni Isabel ay nabulabog ng isang matalim at tila humihiris na sakit sa kanyang puson.
Nagising siya na may malamig na pawis sa noo at ang unang naramdaman niya ay ang bigat ng isang mamahaling coat sa kanyang balikat. Ngunit ang ginhawang hatid niyon ay agad na nilamon ng panibagong bugso ng kirot. Mr. Herrera! Ang baby. Ang ungol ni Isabel ay puno ng takot. Napahawak siya nang mahigpit sa braso ni Renzo na nasa tabi pa rin niya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa baro ng lalaki, ngunit tila wala itong naramdamang sakit. Ang tanging nakikita ni Renzo ay ang pamumutla ni Isabel at ang panginginig ng buong katawan nito. Hinga ng malalim, Isabel, narito ako. Ang boses ni Renzo ay nanatiling kalmado ngunit may kasamang bilis at awtoridad. Hindi na siya nag-atubili. Binuhat niya si Isabel nang parang isang napakahalagang kayamanan. Binaliwala ang bigat at ang posibleng dumi sa kanyang suit. Ang bawat hakbang niya sa tahimik na pasilyo ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Sa loob ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang liwanag ng mga fluorescent lights ay naging saksi sa isang madamdaming tagpo. Habang itinatakbo si Isabel sa delivery room, hindi niya binitawan ang kamay ni Renzo. Ang bilyonaryo, na kilala sa pagiging mailap at malamig, ay nanatili sa tabi niya, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo at bumubulong ng mga salitang nagbibigay ng lakas. Lalaban tayo, Isabel. Hindi ka mag-iisa. Anang boses ni Renzo na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng sakit na nararamdaman ng babae. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan ng gabi ay binabasag ng isang matinding pag-aaway. Sa loob ng opisina ng Santiago Jewelry, ang mga mamahaling vase at papeles ay nagkalat sa sahig. Anong ibig mong sabihin na hindi maayos ang pagkakagawa ng mga samples? Sigaw ni Luis. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa galit. Naglabas na tayo ng pera para sa mass production, Samantha. Ang mga investors ay naghihintay. Hindi ko kasalanan kung hindi makuha ng mga manggagawa ang tamang kurbada. Sagot ni Samantha, na ang boses ay puno ng pagkairita at patagong kaba. Masyadong komplikado ang mga drafts na ginawa ko. Kailangan natin ng mas maraming oras. Oras? Wala na tayong oras! Hiyaw ni Luis. Ang pag-ibig na dati ay puno ng tamis ay dahan-dahang napapalitan ng lason ng sisi at pagdududa. Hindi nila alam na habang pinag-aawayan nila ang ninakaw na sining, ang tunay na may-ari nito ay naglalabas ng isang bagong buhay sa mundo. Balik sa ospital, isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng delivery room. Ang tunog na yon ay tila isang awit ng tagumpay, isang munting tinig na nagpapatunay na ang buhay ay laging nananaig sa gitna ng pagsubok. Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Isabel, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pambabastos ni Luis at ang lahat ng gutom na naranasan niya ay tila naglaho sa isang iglap. Siya si Liam, bulong ni Isabel, habang ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat daliri ng sanggol na humahawak sa kanyang kamay ay tila isang panata na hinding-hindi na siya muling luluhod sa harap ng sinuman. Nakatayo sa gilid si Renzo, tahimik na pinagmamasdan ang mag-ina. Isang hindi inaasahang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ng lalaking akala ng marami ay walang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Renzo ang isang uri ng koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang sariling pamilya. Ang munting batang iyon, kahit hindi niya kadugo, ay tila naging mitya ng kanyang sariling pagbabago. Dahan-dahang lumapit si Renzo at hinaplos ang noo ni Isabel. Isang napakapuro at sagradong sandali ang namagitan sa kanila, isang pangakong hindi kailangan ng salita. Liam, ang ganda ng pangalan niya. Anang boses ni Renzo, puno ng paghanga. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay tila pansamantala lamang. Sa araw na makalabas si Isabel ng ospital, isang sobrang may gintong tatak ang naghihintay sa kanya sa silid. Ito ay isang imbitasyon
para sa Global Jewelry Gala. At sa ilalim ng listahan ng mga lalahok, nakasulat ang pangalan nina Luis Santiago at Samantha Valdez bilang mga pangunahing bituin ng gabi. Ang bawat kislap ng gintong imbitasyon ay tila isang hamon. Hawak ang kanyang anak sa isang bisig at ang imbitasyon sa kabila. Ang mga mata ni Isabel ay nagningning sa isang kakaibang uri ng determinasyon. Alam niyang oras na para ipakita sa mundo kung sino ang tunay na reyna at kung sino ang mga magnanakaw na dapat nang lumasap ng lupit ng karma. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ng boardroom ng Santiago Jewelry ay tila isang mabigat na martilyo na bumabaon sa sentro ng ulo ni Luis. Sa harap niya, ang mga investor ay hindi na nakangiti. Ang mga papeles na naglalaman ng mga ulat ng produksyon ay nakakalat sa mahabang lamesa. At ang bawat numero doon ay kulay pula, isang babala ng malapit na pagbagsak. Mr. Santiago, hindi kami nag-invest para sa mga alahas na madaling maputol ang mga kawit at may mga depektong bato. Galit na pahayag ng isang matandang investor. Ang Lumina Collection ay mukhang minadali. Kung hindi ito maayos bago ang gala, babawiin namin ang lahat ng aming pondo. Pinilit ni Luis na panatilihin ang kanyang kalmado, kahit na ang kanyang mga palad ay basa na ng malamig na pawis. Sinisiguro ko sa inyo, ginagawa na ng aming creative director ang lahat ng paraan. Kaunting tiwala pa. Ngunit paglabas ng mga investor, ang pader ng pagtitimpi ni Luis ay tuluyang gumuho. Agad niyang tinungo ang opisina ni Samantha. Ngunit imbes na makitang nagtatrabaho, naabutan niya ang babae na masayang sinusukat ang isang napakamahal na gown na gawa sa seda at may mga kristal. Luis, look, bagay ba sa akin? Masayang tanong ni Samantha. Umiikot pa siya sa harap ng salamin. I used the company's emergency funds to buy this. Kailangan nating magmukhang reyna at hari sa gala, hindi ba? Funds? Ginamit mo ang pera ng kumpanya para sa damit? Ang boses ni Luis ay tila isang bulkan na handang sumabog. Samantha, nalulunod na tayo sa utang. Ang mga samples mo ay puro reject. At ang inaalala mo ay ang gown mo. Huwag mo akong sigawan, Luis. Bulyaw ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. I am the face of Lumina. Kung hindi ako magmumukhang perpekto, mas lalong walang maniniwala sa atin. Ayusin mo ang problema sa pabrika. Ako ang bahala sa image natin. Sa sandaling iyon, tila isang tabing ang nahulog mula sa mga mata ni Luis. Nakita niya ang isang babaeng puno ng kasakiman at walang pakialam sa sining o sa kumpanya. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ang kanyang ego ay masyadong malaki para aminin na nagkamali siya sa pagpili. Samantala, sa isang maaliwalas na bahay na ibinigay ni Renzo, ibang uri ng atmosfera ang namamayani. Ang amoy ng baby powder at ang mahinang paghilik ng sanggol, ang tanging ingay na maririnig. Nakaupo si Isabel sa isang silya. Maingat na binubuo ang huling bahagi ng kanyang obra maestra. Tinawag niya itong pagsilang o rebirth. Isa itong kwintas na may disenyo ng mga pakpak na gawa sa puting ginto na may gitnang bato na tila isang patak ng luha ngunit kumikinang sa liwanag. Matatapos na tayo, anak, bulong ni Isabel habang hinahaplos ang pisngi ng natutulog na si Liam. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Wala na ang takot. Ang bawat sugat sa kanyang kamay, mula sa paggawa ng alahas, ay tila mga medalya ng kanyang katatagan. Bumukas ang pinto at pumasok si Renzo. May daladalang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na velvet. Lumapit siya kay Isabel at dahan-dahang inilapag ang kahon. Para sa'yo, ani Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa katahimikan ng gabi. Nang buksan ni Isabel ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang napakagandang gown na kulay hating gabi ang bumungad sa kanya. Ang tela nito ay tila kumukutitap na parang mga bituin. Mr. Herrera,
masyado itong mahal. Tanggi ni Isabel. Isabel, hindi mo ito suot bilang empleyado ko. Seryosong sabi ni Renzo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Isusuot mo ito bilang babaeng muling bumangon mula sa sarili niyang abo. Gusto kong makita nila ang reynang itinapon nila na ngayon ay mas nagniningning pa sa anumang hiyas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Ang distansya sa pagitan nila ni Renzo ay naging mas maliit at ang init ng presensya ng lalaki ay tila nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi pa niya kailanman naramdaman. Dinala ni Renzo ang kanyang paningin kay Liam. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng bata. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Huwag kang mag-alala, Isabel. Walang makakapanakit sa inyo sa gabing iyon. Ako ang magiging kalasag niyo. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang tumunog ang telepono ni Isabel sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam ko ang sikreto ng anak mo. Akala mo ba ay makakatakas ka na? Magkita tayo sa gala, Isabel. Doon mo malalaman ang tunay na kulay ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang kaba sa dibdib ni Isabel ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang babala. Sino ang nagpadala nito? At anong sikreto ang tinutukoy nito tungkol kay Liam? Napatingin si Isabel kay Renzo, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay pilit niyang itinago. Ang gabi ng gala ay hindi lamang magiging isang labanan ng sining, kundi isang labanan para sa katotohanan na maaring sumira sa lahat ng binuo niya. Ang refleksyon sa malaking salamin ay tila isang estranghero para kay Isabel. Ang gown na kulay hating gabi ay yumayakap sa kanyang figura ng may karangalan, at ang kanyang balat na dati ay maputla dahil sa hirap ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit sa likod ng kanyang ganda, ang kanyang mga kamay ay nananatiling malamig. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mensaheng natanggap niya, isang banta sa kaligtasan ng kanyang anak. Isabel, ang mahinahong tinig ni Renzo ay nagmula sa pintuan. Nakasuot ang bilyonaryo ng isang perpektong tuksido. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Isabel habang inaayos nito ang kanyang hikaw. Lumapit si Renzo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagpatahimik sa kaba sa dibdib ni Isabel. Wala kang dapat ikatakot, anang boses ni Renzo, seryoso at puno ng paninindigan. Ang bawat bantay sa labas ng kwarto ni Liam ay pinili ko mismo. Ang bawat sulok ng gala ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ngayong gabi, ang tanging iisipin mo ay ang pagbawi sa iyong korona. Hayaan mong ako ang maging kuta mo laban sa anumang unos. Huminga ng malalim si Isabel at tumango. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Oras. Samantala, sa labas ng Grand Hall, ang tunog ng mga flash ng kamera at ang ingay ng mga reporter ay tila isang dagat ng kaguluhan. Dumating sina Luis at Samantha sa isang mahabang sasakyan. Lumabas si Samantha na tila isang reyna. Ang kanyang gown na punong-puno ng kristal ay kumikinang sa bawat galaw. Habang si Luis ay pilit na ngumingiti sa harap ng media, kahit na ang kanyang isipan ay puno ng pangamba sa kumpanya. "Look at them, Luis!" Bulong ni Samantha habang kumakaway sa kamera. Lahat sila ay naniniwala na ako ang pinakamagaling. Bukas, ang Lumina Collection ang magiging pinakasikat sa buong mundo. Wala nang makakapigil sa atin. Pumasok sila sa loob ng hall nang may matinding kahambugan, tumatango sa mga kakilala at ipinagmamalaki ang mga sample ng alahas na suot ni Samantha. Ngunit ang kanilang kagalakan ay tila isang bula
na biglang pumutok nang bumukas ang malaking pinto ng hall para sa huling mga bisita. Tumigil ang usapan ng lahat. Ang tunog ng mga kubyertos at baso ay tila naglaho. Pumasok si Isabel Santiago, nakakapit sa braso ni Renzo Herrera. Ang kanyang ganda ay hindi nakabatay sa dami ng kristal sa kanyang damit, kundi sa aura ng kapangyarihan at dignidad na dala niya. Siya ay nagmukhang isang diyosa na nagmula sa dilim upang magdala ng liwanag. Nanigas si Luis. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas habang pinagmamasdan ang dating asawa na itinapon niya sa putikan. Ang babaeng dati ay nakasuot ng kupas na duster ay ngayon ay tila reyna ng buong kaganapan. Ang selos na nararamdaman niya ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang natitirang bait. Hindi nakatiis si Samantha. Humakbang siya palapit, ang kanyang mukha ay puno ng mapanirang intensyon. Isabel, how brave of you to show your face here. Akala ko ba ay abala ka sa paglalako ng mga basurang gawa sa kabibe? O baka naman, nahanap mo na ang tamang presyo para sa katawan mo kaya ka narito, kasama ang isang bilyonaryo. Ang bulungan sa paligid ay naging mas malakas. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon kay Isabel, naghihintay ng kanyang reaksyon. Inasahan ni Samantha na iiyak si Isabel o tatakbo palabas ng hall. Ngunit dahan-dahang ngumiti si Isabel, isang ngiti na puno ng pait at tagumpay. Samantha, ang ganda ng suot mo. Bagay sa'yo ang mga hiram na kinang. Pero alam nating dalawa na kahit balutin mo ang sarili mo ng pinakamahal na alahas, ang amoy ng basurang pinulot mo ay hindi kailanman mawawala. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ano ang sinabi mo? Ang talento ay hindi ninanakaw, Samantha, at ang dignidad ay hindi nabibili sa mall. Patuloy ni Isabel sa isang malinaw at kalmadong tinig na narinig ng mga tao sa paligid. Ngayong gabi, makikita ng lahat kung ano ang pagkakaiba ng isang tunay na hiyas sa isang pirasong bubog na nagpapanggap na diamante. Hihigpitan sana ni Samantha ang kanyang boses para sumigaw, ngunit naramdaman niya ang malamig na presensya ni Renzo na nakatayo sa likod ni Isabel. Ang talim ng titig ng bilyonaryo ay tila isang babala na kapag itinuloy ni Samantha ang kanyang pambabastos, iyon na ang huling gabi ng kanyang karera. Nanguna ang emosyon ng madla, isang halo ng pagkagulat at paghanga sa katapangan ni Isabel. Ang entablado ay nakahanda na. Inanunsyo na ng MC ang pagsisimula ng presentasyon ng mga disenyo. And now, let us welcome the Santiago Jewelry Corporation for their showcase of the Lumina Collection. Umakbay si Samantha kay Luis at naglakad patungo sa entablado nang may pilit ng ngiti. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mamahaling gown. Alam niyang ang bitag ay nakalatag na at ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa sarili niyang kapahamakan. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa ginto at bato. Ito ay tungkol sa mga luhang natuyo sa papel bago pa man ito mahulma sa katotohanan. Habang nakatayo si Samantha sa gitna ng entablado, ang liwanag ng mga spotlight ay tila sumasamba sa kanyang figura. Hawak niya ang mikropono nang may matinding kumpiyansa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng huwad na damdamin. Sa likuran niya sa malaking screen ay ipinapakita ang mga detalyadong larawan ng Lumina Collection, ang mga disenyong pinagpuyatan at binuo ni Isabel sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi bilang isang asawa. Ang inspirasyon ng koleksyong ito ay ang aking sariling kwento ng pag-ibig, malambing na pahayag ni Samantha, habang sumusulyap kay Luis na nasa harapang hanay. Binuo ko ang bawat kurba ng mga hiyas na ito upang ipakita ang sakripisyo at ang liwanag na dumarating matapos ang isang unos. Ang Lumina ay simbolo ng katapatan. Mula sa kanyang upuan, marahang hinawakan ni Isabel ang laylayan ng kanyang gown. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Samantha ay tila isang maruming kamay na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Ninanakaw nito ang kanyang kwento, ang kanyang paghihirap, at ginagawa itong isang palabas
para sa mga taong walang alam sa katotohanan. Ngunit sa halip na sumigaw, nanatiling tahimik si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Kalkulado ang bawat hininga. Masyado siyang kampante. Bulong ni Renzo sa tabi niya. Ang boses ng bilyonaryo ay tila isang matalim na talim sa gitna ng musika. Oras na para tanungin siya tungkol sa puso ng kanyang gawa. Tumayo si Renzo Herrera dahilan upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagpatahimik sa palakpakan. Miss Valdez, napakaganda ng iyong paliwanag. Ani Renzo, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Ngunit bilang isang kolektor, may isang detalyeng nakapukaw sa aking atensyon. Kung titingnan ang main pendant ng iyong koleksyon, may mga maliliit na ukit o micro-engravings sa ilalim ng mga talulot. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong nakatago doon? Nanigas si Samantha. Ang kanyang hawak sa mikropono ay humigpit. Hindi niya alam ang tungkol sa mga ukit na yon dahil ang kinopya lang niya ay ang panlabas na anyo ng mga guhit sa sketchpad. Hindi niya sinuri ang maliliit na detalye na inakala niyang mga dumi lamang sa papel. Iyon ay mga serye ng produksyon, utal ni Samantha. Pilit na ibinabalik ang kanyang nangiti, kahit na ang kanyang noo ay nagsisimula ng pagpawisan. Para po yon sa tracking ng aming inventaryo, isang teknikal na aspeto lamang, isang mahinang tawa ang kumawala kay Isabel habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang lahat ng mata ay nalipat sa kanya. Humingi siya ng mikropono mula sa isang usher at naglakad patungo sa gitna. Hinarap ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Inventory tracking, Samantha. Ang boses ni Isabel ay malinaw at matatag. Tila isang kampanang nanggigising sa katotohanan. Ang mga numerong yon ay hindi serye ng produksyon. Ang mga iyon ay ang mga petsa ng bawat anibersaryo ng kasal namin ni Luis. Ang mga araw na inakala kong masaya ako habang binubuo ko ang disenyong ito bilang regalo sa kanya. Iyon ang mga petsang tinangka mong burahin, ngunit nakaukit na sa pundasyon ng sining na ito. Ang bulungan sa loob ng hall ay tila isang malakas na agos ng tubig. Ang mga tao ay nagsimulang magtinginan. Ang pagdududa ay mabilis na kumalat sa bawat sulok. Napatingin si Luis kay Samantha. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Isabel, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Samantha. Desperado nang isalba ang kanyang sarili. Nababaliw ka na. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan. Hindi ako ang nababaliw, Samantha. Ikaw ang nabulag ng kasakiman. Patuloy ni Isabel. Ang bawat kurbada ng lumina ay may lihim na pirma na hindi mo kailanman maiintindihan dahil wala kang kakayahang lumikha. Ipinaliwanag mo ang inspirasyon bilang liwanag, pero ang totoo, ang bawat hiyas na yan ay nabuo sa dilim habang pinagtataksilan niyo ako. Lumapit si Isabel sa screen at itinuro ang isang bahagi ng disenyo. Kung susuriin ang mga ukit, mabubuo ang letrang I at S Isabel Santiago, ang tunay na may-ari ng talentong inaangkin mo. Napaluhod ang reputasyon ni Samantha sa sandaling iyon. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato at ang mga investor ni Luis ay nagsimulang mag-usap ng may galit sa kanilang mga mukha. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Samantha ay tila isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Tumingin si Isabel kay Luis na ngayon ay nakatayo sa gilid, maputla at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang lalaking itinuring niyang mundo ay tila naging isang maliit at kaawa-awang nilalang sa kanyang mga mata. You wanted a show, Luis? Bulong ni Isabel. Sapat na para marinig ng kanyang dating asawa. This is just the beginning. Ngunit bago pa makapagsalita si Luis, itinaas ni Isabel ang isang dokumentong galing sa kanyang folder. Isang opisyal na papel na may tatak ng gobyerno at International Copyright Office. Ito ang original patent at time-stamped sketches ng koleksyong ito. Ani Isabel,
Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. Inirehistro ito sa ilalim ng aking pangalan, 3 buwan, bago niyo pa man naisipang ilabas ang pekeng bersyong ito. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na rebirth. Ang bawat tao sa hall ay tila pigilang hininga. Ang tensyon ay tila isang kable ng kuryente na anumang sandali ay puputok. Ang pagbagsak ni Samantha ay malinaw na, ngunit ang tanong ng lahat ay, paano malulusutan ni na Luis ang iskandalong ito na wawasak sa kanilang kumpanya habang buhay? Ang bawat flash ng kamera sa loob ng bulwagan ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Samantha. Ang screen sa likuran niya, na kanina ay nagpapakita ng kanyang huwad na tagumpay, ngayon ay naging saksi sa kanyang kamatayan bilang isang artista. Sa malaking zoom ng kamera, malinaw na nakikita ng lahat ang letrang I at S na nakatago sa ilalim ng mga hiyas, isang lihim na marka na tila sumisigaw ng katotohanan sa harap ng buong mundo. Ang kaninang paghanga ng mga tao ay mabilis na napalitan ng pulbura ng kahihiyan. Ang ugong ng mga bulungan ay naging isang malakas na alon ng pandidiri. Ang mga investor na kanina ay nakikipagkamayan kay Luis ay isa-isang nagsitayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pakiramdam na nalinlang. Ang tunog ng mga silya na hinihila sa sahig ay tila mga gasgas sa natitirang dignidad ng Santiago Jewelry. Hindi ito maaari. Sinungaling ka, Isabel. Ginamit mo ang pera ni Herrera para i-hack ang aming system at ilagay ang markang yan. Ang sigaw ni Samantha ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang screen. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na nakakuha ng awa, kundi ng higit pang pangungutya. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw sa Samantha. Sapat na ang liwanag nito para mabulag ang mga magnanakaw. Malamig na sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, isang matibay na kaibahan sa hysterical na kalagayan ng kanyang kalaban. Lumingon si Luis kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hindi dahil sa pagmamahal kay Isabel, kundi dahil sa takot para sa kanyang sariling imperyo. Ang lalaking dati ay humahalik sa kamay ni Samantha ay biglang nagbago ang anyo. Marahas niyang hinawakan ang braso ng babae at hinarap ito sa kanya. Niloko mo ako, Samantha, bulyaw ni Luis, sapat na para marinig ng lahat. Isang klasikong hakbang ng isang taong gustong isalba ang sariling balat sa pamamagitan ng paglalaglag sa iba. Sinabi mo sa akin na orihinal ang mga disenyong ito. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang reputasyon ng pamilya ko, tapos magnanakaw ka lang pala. Ikaw ang sumira sa amin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang pinapanood ang dalawang traidor na nagsisiraan sa gitna ng entablado. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila laban sa kanya ay tila isang marupok na baso na nagkadurog-durog sa unang hiling ng pagsubok. Dahan-dahang bumaba si Luis mula sa entablado at lumapit kay Isabel. Ang kanyang lakad ay hindi na matikas. Tila siya ay isang asong muling nagmamakaawa. Tumigil siya sa harap ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na pagsisisi. Isabel, mahal, nagkamali ako, bulong ni Luis habang pilit na inaabot ang kamay ni Isabel. Nabulag ako ng mga kasinungalingan ni Samantha. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang tunay na sining ng kumpanyang ito. Please, bawiin mo ang sinabi mo. Pag-usapan natin ito sa bahay. I'll give you everything back. Just save the company. Save us. Hahakbang sana si Renzo upang harangan ang paglapit ni Luis. Ngunit itinaas ni Isabel ang kanyang kamay upang pigilan ng bilyonaryo. Gusto niyang tapusin ito sa sarili niyang paraan. Tiningnan ni Isabel si Luis mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang anino na lamang. Ang bahay na sinasabi mo, Luis, ay tinabunan na ng alikabok ng iyong pagtataksil.
Ani Isabel, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. At ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, binayaran ko na yon ng 5 taon ng aking buhay na inubos mo sa panloloko. Ang perang ninakaw nyo, bawiin nyo sa putik. Wala akong utang na loob sa isang lalaking pumatay sa aking kaluluwa. Marahas na binawi ni Isabel ang kanyang kamay nang subukan itong hawakan ni Luis. Ang pagkilos na yon ay tila isang pinal na pader na itinayo sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang bagong simula. Naiwan si Luis na nakatayo sa gitna ng hall habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuha ng kanyang bawat bakas ng kahihiyan. Si Samantha naman ay napaupo sa entablado, ang kanyang mamahaling gown ay nakalatag sa sahig na tila isang basahan. Ang 2 tao na nagtangkang ibaon si Isabel, sa limot ay sila ngayong binaon ng sarili nilang kasakiman. Tinalikuran sila ni Isabel nang hindi lumilingon. Naramdaman niya ang matatag na kamay ni Renzo na gumabay sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na ang gabi ay hindi pa natatapos. Tapos na ang unang bahagi, Isabel. Bulong ni Renzo habang naglalakad sila palabas. Pero may isa pang katotohanang dapat mong malaman bago tayo umalis. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na naging tanging tanglaw ni Isabel sa dilim. Hindi sa'yo ang batang iyan, Luis. Dahil tinapon mo na siya noong araw na pinalayas mo ang iyong asawa sa gitna ng ulan. Ang tinig na yon ay hindi nanggaling kay Isabel, kundi sa isang matandang babaeng dahan-dahang naglalakad sa gitna ng pulang alpombra. Si Manang Rosa. Suot ang kanyang pinakadesenteng barot saya. Ang kanyang muka ay puno ng isang katapangang hindi inaasahan ng marami. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang lumang tape recorder. Isang maliit na bagay na magiging mitya ng huling pagsabog sa gabing ito. Huminto ang lahat. Ang bawat mata sa loob ng Grand Hall ay nakatuon sa matandang yaya. Si Luis ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Si Samantha naman, na kanina pa desperadong naghahanap ng lusot, ay mas lalong namutla. Manang Rosa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Luis ay puno ng pagkalito. Hindi sumagot ang matanda sa kanya. Sa halip lumapit siya kay Isabel at hinawakan ang kamay nito bago humarap sa madla. Ang tunog ng pagpindot sa play button ay bumasag sa nakakangilong katahimikan ng bulwagan. Mula sa maliit na speaker ng recorder, umalingaw-ngaw ang isang boses na hindi maikakaila. Boses iyon ni Samantha. Doktor, heto ang 500,000. Siguraduhin mong ang lalabas na resulta sa DNA test ni Isabel Santiago ay negative. Hindi dapat malamang si Luis ang ama. Kailangang isipin ni Luis na ang batang iyon ay bunga ng pagtataksil. Kasunod nito ang boses ng isang lalaking tila nag-aalinlangan bago tumanggap ng suhol. Ang bawat salita, ang bawat halakhak ni Samantha sa recording ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Luis. Ang katotohanan ay isinampal sa kanya sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang matagumpay na CEO. Napaluhod si Luis sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumabon sa kanyang mukha habang ang mga balikat niya ay nagsimulang mayanig sa paghikbi. Napagtanto niya ang lawak ng kanyang pagkakamali. Ipinagtabuyan niya ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tapat. Pinagdudahan niya ang sarili niyang dugo at laman dahil sa laso ng isang ahas. Isabel, Isabel, patawarin mo ako. Ang ungol ni Luis ay tila isang hayop na nasugatan sa gitna ng kawalan. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Karapatan ko siyang makita. Dahan-dahang lumuhod si Isabel para pantayan ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang langit. Tinitigan niya si Luis sa mga matang wala ng bahid ng galit, kundi puro lamig na lamang. Ang karapatan mo, Luis,
ay ibinaon mo na sa putikan nung tinapakan mo ang ultrasound picture ng anak mo sa harap ng opisina mo. Ang boses ni Isabel ay tila isang pinal na hatol. Ang anak ko ay may ama na. Isang amang sinalo kami noong itinapon mo kami. Isang amang pinahalagahan ang bawat pintig ng puso niya noong tinawag mo siyang bastardo. Ang anak ko ay anak na ni Renzo Herrera. Sa puso, sa diwa, at sa bawat piraso ng papel na magbibigay sa kanya ng proteksyon. No, hindi maaari. Sigaw ni Luis, pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Isabel, ngunit mabilis siyang iniwasan ng babae. Sa kabilang dako, ang tunog ng mabibigat na yapak ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa hall. Nilapitan nila si Samantha na kanina pa sinusubukang tumakas sa gilid. Ang tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga kamay ay tila isang musika ng katarungan para kay Isabel. Samantha Valdez, you are under arrest for estafa and intellectual property theft. Ani ng opisyal, bitawan niyo ako. Si Luis ang nag-utos sa akin. Pakanan niya ang lahat. Hiyaw ni Samantha. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang mukha. Ginagawa siyang mukhang isang bihis na halimaw. Ang kanyang huling pag-atake ay ibinato niya kay Luis. Ang huling bitak ng kanilang relasyon na tuluyan ng nagkadurog-durog. Pinaubayan ni Isabel ang lahat sa mga awtoridad. Tinalikuran niya ang kaguluhan, ang mga flash ng kamera, at ang kanyang nakaraan na ngayon ay isang bunton na lamang ng basura sa kanyang likuran. Naglakad siya patungo kay Renzo, na naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. Inalalaya ni Renzo si Isabel palabas ng Grand Hall. Nang maramdaman nila ang sariwang hangin sa labas, huminto sila sa tuktok ng hagdanan. Ang lungsod ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Tila binabati sila ng isang bagong umaga. Tapos na, Isabel. Malaya ka na, bulong ni Renzo. Hindi lang ako, Renzo. Kami ng anak ko, sagot ni Isabel, habang ang isang luha ng kaluwagan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, hinawakan ni Renzo ang kamay ni Isabel at may ipinakita itong isang maliit na blueprint. May isa pang sorpresa para sa'yo. Bukas, pupunta tayo sa isang lugar kung saan magtatayo tayo ng isang tahanan na walang amoy ng nakaraan. Isang lugar kung saan ikaw ang magiging reyna ng sarili mong sining. Ang kislap sa mga mata ni Renzo ay tila isang bituin na nagtuturo kay Isabel ng daan patungo sa isang buhay na dati ay tila isang panaginip lamang. Ang araw sa tabi ng dagat ay tila isang pintor na gumuguhit ng mga kamangha-manghang kulay sa langit. Sa isang maliit na bakanteng lote kung saan ang simoy ng hangin ay malaya at ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na musika. Nakatayo sina Isabel at Renzo. Hawak ni Isabel ang kanyang anak na si Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ano ba yan, Isabel? Bakit ang laki naman ng lugar? Tanong ni Isabel habang pinagmamasdan ang malawak na lote. Ngumiti si Renzo at itinuro ang isang blueprint. Heto ang blueprint ng ating bagong butik at tahanan. Ikaw ang magdedesenyo ng lahat, Isabel. Ikaw ang magiging reyna ng lugar na ito. Isang malaking pagluha ang pumatak mula sa mga mata ni Isabel. Ang pangarap na sinira ng tadhana ay ibinabalik sa kanya ng may higit na kulay at ganda. Mula sa wala, nabigyan siya ng pagkakataong muling buuin ang kanyang sarili. At ngayon ay itatayo niya ang kanyang sariling kaharian. Dahan-dahan niyang inihiga si Liam sa malambot na damuhan. Ang sanggol ay tumawa nang marinig ang tinig ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kalangitan at dagat, pumasok sa isipan ni Isabel ang mga balitang kanyang narinig tungkol kay Luis, na siya ay tuluyang na bankrupt at sa ngayon ay nagtatrabaho na lang bilang isang ordinaryong ahente. Ngumiti si Isabel. Hindi siya nakaramdam ng galit o puot. Sa halip, nadama niya ang isang uri ng kalayaan na hindi pa niya kailanman naranon. Napatawad na niya si Luis, hindi dahil sa nararapat ito,
kundi dahil ayaw na niyang magbitbit ng lason sa kanyang puso. Liam, anak, kahit anong mangyari sa mundo, hinding-hindi kita pababayaan, bulong ni Isabel habang hinalikan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa munting buhay na nagbigay sa kanya ng lakas na lumaban. Naramdaman ni Isabel ang isang yakap mula sa likuran. Hinarap niya si Renzo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-ibig at pag-asa. Mahal na mahal kita, Isabel, bulong ni Renzo habang hinalikan ang kanyang noo. Ikaw ang aking tahanan, ikaw ang aking pag-asa. Inilabas ni Renzo ang isang singsing. Ang singsing ay gawa sa pinaghalong diamante at ang alambreng natagpuan niya kay Isabel sa Quiapo. Ito ang pagmamahal, ang kagandahan, at ang isang lumang kwento ng dalawang kaluluwa na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng putik at kasinungalingan. Isabel Santiago, will you marry me? Hindi na nag-atubili si Isabel. Oo. Renzo Herrera. Oo. Sa lahat ng bagay. At sa lahat ng panahon. Sagot ni Isabel, ang kanyang tinig ay puno ng wagas na kaligayahan. Isinuot ni Renzo ang singsing sa kanyang daliri. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, naramdaman ni Isabel na ang lahat ng hirap niya ay naging isang malaking pagpapala. Ang mundo ay hindi perpekto at ang tadhana ay hindi laging tumutugon sa ating mga kahilingan. Ngunit sa bawat bagyo, may isang daan para sa liwanag. Ang mga taong dumanas ng hirap ay hindi nagtatapos sa kabiguan. Sila ay nagiging mga bayani. At ang mga babaeng nagtagumpay sa kanilang sariling mga laban ay hindi lamang nakatayo sa kanilang paa, kundi natututong lumipad. Tinignan ni Isabel ang kanyang anak, na ngayon ay hawak na ang kamay ni Renzo, at itinanim niya sa kanyang isip na ang kanyang halaga bilang isang babae ay hindi na susukat sa mga salitang mapanlait ni Luis, kundi sa kanyang kakayahang buuin muli ang sarili at sa pagtanggap sa tunay na pag-ibig na nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Nagsimulang tumawa si Liam nang halikan ni Renzo ang kanyang pisngi at tinawag itong anak. Ang liwanag ng araw ay tila mas nagniningning sa tabi ng dagat. Ang bagong umaga ay sumisibol at ang kanilang kwento ng pag-ibig ay magiging inspirasyon sa maraming puso, magpakailanman.